Halimbawa sa pangungusap, natapos na ang pista sa bayan na hindi nakasasakay sa tribigo si Felia. Number 3. Badhi. Badhi is guhit sa balat ng tao at talatandaan ng kapalaran. In English, palmar flexion creases. Halimbawa sa pangungusap, matapos ang misa, tumungo si Lucy sa manggula upang ipabasa ang kanyang kapalaran gamit ang badhi ng kanyang kamay. Number 4 is alimpuyok. Alimpuyok is amoy ng kaning nasusunog. In English, smell of burnt rice. Halimbawa sa pangungusap, nakalimutang patayin ni Nena ang apoy sa kalan kung kaya't naamoy niya ang alimpuyok ng nilito. Number 5, alipugha. Alipugha is irresponsible. In English, irresponsible. Halimbawa sa pangungusap, pinalaki nilang maluho ang nag-iisang anak na naging dahilan upang maging alipugha ito sa pag-aaral. And the sixth one is hami. Hami is pautal-utal magsalita dahil sa kalasingan. In English, drunk talk. Halimbawa sa pangungusap, hami ang pananalita ni Cardo matapos umuwi mula sa karawan ng isang kaibigan. Number 7, balingoy-ngoy. Balingoy means pagdugo ng ilong. In English, nosebleed. Halimbawa sa pangungusap, sa sobrang init ng panahon ay pinalingoy-ngoy ang bata sa loob ng kanilang silid-aralan. Number 8, antipara. Antipara means salamin sa malabong mata. In English, eyeglasses. Halimbawa sa pangungusap, sa kamamadaling makalabas ng bahay, nakalimutan ni Vina ang kanyang antiparang nakalapag sa lamesa. Number 9. Agayay. Agayay means agos ng tubig sa ilog. In English, current. Halimbawa sa pangungusap, nahirapang tumawid ang bangka sa ilog dahil sa patuloy na panlakas ng agayay na dulot ng matinding pag-ulan. Number 10, anluwage. Anluwage means isang bihasang artesano na nagkakarpintero. In English, carpenter. Halimbawa sa pangungusap, pagkatapos ang bagyo, nagtawag kaagad ng mga anluwage si Aling Bebang upang isaayos ang bubong nilang malipad na hangin. And that's all, guys. Thank you.